Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PHN. Ngayong araw may pag-uusapan lang tayo dahil nga alam naman natin na yung mga kritiko ng ating mahal na Pangulo mahilig gumawa ng fake news, mahilig gumawa ng mga misleading post, no? May ma-comment lang or may ma-react lang, no? Para insultuhin, pahiyain ang presidente natin. So ano nga ba yung gusto kong pag-usapan ngayon? So kung nakikita nyo po yan, ayan, ang sabi dyan mga kababayan sabi, BBM introduced Manny Pacquiao as from Bukidnon. So parang kinakatawa-tawa nila kasi mga kababayan, kung hindi nyo na itatanong or sa mga hindi nakakaalam, nagsimula po yung kick-off rally noong, if I'm not mistaken, February 11 po, no, sa may Ilocos Norte, na kung saan ipinakilala po ng ating mahal na Pangulo ang mga senatorial candidate under the Alyansa para sa Bagong Pilipinas or yung mga senator po under the Marcos administration. And pinakilala niya po doon isa-isa mga kababayan. Nabanggit niya nung time na si dating Senador Manny Pacquiao na po yung i-introduce niya, ipapakilala niya, nabanggit niya na si dating Senator Manny Pacquiao taga Bukidnon. So, ito yung ginagawa nilang katawa-tawa ngayon, tinatawanan nila. Pero, mga kababayan, alam nyo kung ano yung nakakatawa? Kasi, fake news na naman po. Kumbaga, sampal na naman sa kanila yung kasinungalingan nila. Dahil, alam nyo kung bakit? Dahil, yan, nakikita nyo po yan. Ang nakalagay malinaw mga kababayan. Actually, napakadaling mag-research pero hindi ko alam dito sa mga kritikong ito, sa mga feeling nagmamagaling at feeling matalinong ito, bakit hindi nila kayang i-fact check? No, bakit hindi nila kayang i-check kung legit ba? Hindi yung papatol ka para lang pagtawanan yung isang tao, pero ang balik may bumirang sa'yo. 'Di ba? So, ang sabi dyan, maliwanag mga kababayan, Pacquiao was born in Kibawe, Bukidnon, Philippines. Ayan So, dyan po siya pinanganak, no, sa Bukidnon. Kaya nga mga kababayan, may video na matagal na po kung saan bumalik si dating Senador Manny Pacquiao sa kanyang birthplace, kung saan yun po yung Bukidnon. So, ito yung video na yun mga kababayan. So, sino ngayon ang nakakahiya? Kita nyo yung nag-react dun sa post ni Sass, yung matalino daw na na kritiko ng ating mahal na Pangulo. Nakita nyo? Ngayon, sino ang nakakatawa? Di kayo. Kasi naman, napakadali na lang mag-research ngayon. Napakadali na lang alamin kung totoo ba, no? Yung mga pinupost, yung nakikita nyo sa social media. No, ito isang patunay lang to na itong mga taong to, itong mga klaseng taong to, mahilig talagang magpakalat ng mga maling impormasyon. Mga impormasyon na kahit sila, yung sa ginagawa nila, kumbaga, mapapahiya. Kasi nga, bumabalik 'Diba? Yung kasinungalingan, yung pagiging fake news, bumabalik sa kanila. 'Diba, mga kababayan? So, maniniwala pa ba tayo sa mga gantong tao na mahilig gumawa ng mga misinformation, minimislead yung tao para lang for the sake na may maipahiya sila. Pero sabi ko nga, bumabalik lang sa kanila. Kasi malinaw mga kababayan malinaw na doon po pinanganak, no? Birthplace, kumbaga, ni dating Senador Manny Pacquiao ang Bukidnon. So tama si President Bongbong Marcos. Ang mali, itong mga mahilig gumawa ng fake news, mahilig gumawa ng issue. No, sa susunod, ito payo lang bilang ako baguhan nga lang ako mga kababayan. Baguhan lang ako sa vlogging, sa commentary. Kailan lang po ako nag-start compared mo dun sa mga nagsasabing magaling sila, matalino sila. Pero ang nagiging problema, hindi sila nagpa-fact check. 'Di ba? So, ang payo ko lang bilang baguhan na nagko-commentary sa mga nangyayari sa bansa, sa mga issue sa bansa,
bago tayo sumusaw sa isang bagay para lang may mapagtawanan tayong tao, i-correct naman natin, 'di ba? Bago mo i-correct, sabi nga nila, bago mo i-correct yung ibang tao, i-correct mo muna yung sarili mo para hindi ka nakakahiya. Kasi ikaw yung lalabas na nakakahiya sa ginagawa mo. Lalo na pag napatunayan na yung mga pinapakalat mo, yung mga pinopost mo, fake news lahat. Diba, magsilbing aral to sa atin, mga kababayan, na kung yung pinakikinggan natin, pinapanood natin, sinusuportahan natin, malaman natin na nagpapakalat ng fake news, dapat tayo mismo, no, ang mag-call out sa kanila. Para naman, hindi yung mali lang ng ibang tao ang nakikita nila. Dapat una nilang makita yung mga mali nila. So yun lang mga kababayan, share natin ang video na ito para mas marami pa pong mga kababayan natin ang makapanood at makaalam sa mga nangyayari po dito sa ating bansa. So yun lamang, and maraming salamat sa inyo lahat. Kampiyon ng masa na magbabalik sa Senado, the People's Champ, ang pambansang kamao, Nino Manny Pacman Pacquiao! Naimbag na daw yung amin ako. Maraming salamat po. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa binigay niya magandang panahon at siyempre malusog na pangatawan sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa akin ngayong araw na ito. Pilipinas kong mahal. Ang tanong ko po, Pilipinas kong mahal, nasaan ka na ngayon? Ano na nangyari? Bakit tayo nagkahiwalay? Bakit tayo nagkaaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napagaganda. Doon sa bagong Pilipinas po, kasama po doon ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood, at saka pabahay. Alam niyo po, bago po ituloy yan, topic na yan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako'y natutuwa at masaya dahil sa naiambag kong karangalan sa ating bansa at ang bansang Pilipinas. At ang bansang Pilipinas nakilala hindi lamang dito sa buong Asia kundi sa buong mundo. Bilang Pilipino, proud na proud ako. Proud na proud ako dahil nailagay natin sa mapa ang ating bansa. At ang nais ko sana na tayong lahat nagkakaisa para sa isang pangarap. Isang pangarap na umasinso ang bawat Pilipino, ang bawat pamilya. Alam niyo po, ako'y nalulungkot sa dami ng problema ng ating bansa. Maraming mga Pilipino na parami ang walang trabaho, maraming nagugutom. Ako man po nakaranas ng paggutom. Galing po ako sa pinakamahirap na pamilya, natutulog po ako sa kanila. Ayan, marami pa ako mga kasama niya na buhay pa. Saksi sila na ako, natutulog sa kanila. Ang sakit ko, karton lang. Naranasan ko po yun, kaya ganun na lang ang aking concern sa ating mga kababayan na naghihirap. Naranasan po namin na hindi makakain ng pagkain sa isang araw, tubig lang inumin namin para makasurvive. At yung moment na yan, hindi ko makalimutan sa buong buhay ko. Habang ako'y nabubuhay, talagang tumutusok sa puso ko at naalala ko palagi tuwing may nakikita ako mahirap. May isang pagkakataon po kasi nangyari sa buhay namin. Alauna iminti ng hapon, ang kapatid ko, ngayon, gobernador na po siya, asawa ng Panginoon. Gobernador po siya ng Sarangani. 5 years old pa lang po yun. At umiiyak na alauna iminti ng hapon, walang almusal, walang panangalian. Humihingi ng pagkain, mama, pagkain, gutom ako. Kami, gutom na rin kami. Pero ang sabi ng mama namin, ni Mami din, mga anak, ano magagawa kung wala akong pera pambili ng pagkain? Tumigil lang muna kayo ng tubig. Baka mamayang gabi maghahanap din ng pagkain. Yung moment na yan, na hindi ko makalimutan, habang ako'y nabubuhay at tuwing may nakikita ako mahirap dito sa ating bansa,
tinutusok yung puso ko, gusto ko sila tulungan, gusto ko paulanin ang bansa natin, at ayaw na ayaw ko naman. Ayaw ko na maiiwanan sila. Kasi at the end of the day, mga kababayan ko, kahit ano man kalaki ng pera mo, kahit ano man kalawak ng lupain mo, kahit ano kayaman mo sa dito sa lupain, sa lupain, sa ating mundo. Pag tayo'y namatay, lilipas din tayo at iba na rin ang mamayari na. Yan po ang reality, yan po ang reality. Na pag tayo nawala na, lilipas din tayo at iba na rin ang mamayari na, hindi na tayo nagmamayari na. Pag as much as possible, makaiwan tayo ng legacy. Legasiya na hindi tayo makakalimutan at magkakatulong sa mga henerasyon pang darating. Yun po ang kapanawagan ko sa sumong sabay ng Pilipino na magkaisa tayo sa isang advokasya, sa isang arikain na tayong mga Pilipino ay umunlad at umasinso. Katulad ng mga karating bansa natin na dati sa ating nagtatrabaho. Dumadayo tayo tinitingala. Ngayon, tayo ang pupunta at nagtatrabaho sa kanila. Bayan, gumising tayo. Gumising tayo, huwag tayo magpapadala sa ating emotion. Kailangan isipin natin yung kinabukasan natin, kinabukasan ng mga susunod pang generasyon. Kaya ang importante sa lahat, yung legacy na iiwanan mo. Yun ang maalala mo. Yun ang maalala ng taong bayan ng mga susunod pang generasyon. Pag ikaw ay may legacy na iiwanan sa ating bayan. At yan ay sisiguraduhin ko yung mga mahirap na tao maproteksyonan at magkaroon ng sustainable livelihood. Maraming salamat po at magandang hapon.